plano para maglagay ng dam sa taas. Dito sa Mananga dito is 70-meter dam. At ito ay ilalagay na namin, nasa NEP na para sa budget for next year, for 2027. So tuloy-tuloy na tayo. The work never stops. We just have to keep on pushing and pushing. Kapag dating ng bagyo, sir, marami, hindi mo maisip. Halos abot yan ang tubig. Kaya ang kahalagahan po dito ng ating project, especially the rehabilitation of this particular section, is that it will improve the road connectivity, will promote faster travel, that will cater to all the commuters from Barangay Pangdan, Cantawan, all the way down to Niagan. So the visit of President po has a major impact on the remaining project, and also to give morale, His Excellency, Mr. President, salamat po sa pagbisita talaga dito sa aming project, Metro Cebu Expressway. It will really strengthen our effort, talagang malaking boost sa aming moral, sa aming strength to really improve further our services with regard to promoting the faster completion of this project. And probably that is just a start, because marami po kaming mga project na dapat namin i-implement for the benefit of the Cebu province and the rest of the region. Good morning. Nandito tayo sa isang section ng Metro Cebu Expressway na nasira 2 years ago, ng 2024. At landslide dito, nasira yung daan. At yung empleyado ng planta dito ay kailangan maglakad kahit na umuulan, kahit na ganito mainit, hindi magamit yung daan. So finally, pinangako natin na matatapos ito by June. Ito na ngayon tayo para tingnan at inspeksyonin. It is almost finished. We have about 30%, 30+%. Actually, madadaanan na po today. Pwede na magamit ito. After mo po sige. Kasi bagay, it looks like it's usable. Pero hindi pa tapos. Ang gagawin pa, ilalagyan ng slope protection ito para hindi naguguho ulit. At yan ang naging problema. Yun, wala na, nabutas na. Tanggal na, nawala yung daan. Kaya linipat yung kalsada, palayo doon sa bangin. At yung bangin, nilalagyan ngayon ng slope protection para hindi na maulit yung pagbuho. But malaking bagay ito because napakasama ng daan noon na yung ginagawa ng kanilang planta, yung lente sa telepono, itong lente dito sa telepono, yan yung ginagawa nila dito. Dahil sa pagkaluma, yung itong produkto nila, pag dumadaan dito sa daan na ito, napabasag yung lente na kanilang ginawa. Kaya napakasayang naman. At nakakahiya sa ating mga investor na hindi natin sila inaalagaan ng mabuti. Kaya inayos natin agad. So, good. At may isa pang daan, there's another section na dito, papunta rin, ginagamit din nila. That will be finished within a year from now. So, patuloy lang ang ating ginagawa. At dapat 2 lanes lang ito eh. Pero pinaspas natin, kaya nangyari, na 24/7, nakagawa tayo ng 4 lanes. Kaya kahit na may mangyari dito sa pagbuo dito, pag masara ito, meron pa rin tayong 2 lanes. Kaya medyo mas maganda ngayon ang sitwasyon. Pinalikan natin, kung maalala ninyo, pinuntahan natin ito nung bago dumaan yung baha. At tinignan natin, nakita natin ang napakataas ng tubig at napakatagal bago yung umapaw ng tubig, napakatagal bago nawala. Kaya ginawa namin ng remedyo, inayos natin yung mga flood control na structures dito. Pinalitan natin, imbis na yung konkreto at yung semento, ay pinagyan ng bado na para hindi masyadong mabilis ang takbo ng tubig. At may drainage na para doon, pagka naipon ang tubig dito sa likod ng ating mga flood control structure, mayroong lalabasan ng tubig para hindi maiwan dyan na linggo-linggo pagka may ulan. Gumawa na rin natin, dati ito talaga ay no-build zone. Kaya ginawa natin ang parang together with the help of the local government na pag-relocate ng ating mga kasama, mga kababayan natin na nakatira dito ay siyempre patuloy yan kasi nasa peligro sila pagka sila nandito. Maalala ninyo, yung iba sa inyo kasama namin, nandun kami sa taas ng tulay nung in-inspection namin. Ngayon, napakalaking bagay, nalinis na, pero tutuloy pa rin namin hanggang doon, hindi pa tapos ito.
we will still continue to repair and to redesign the flood control here. I think it's an opportune time also na mabanggit na yung mga dam projects, kung maalala niyo, tatlo ang malaking ilog dito sa Cebu. At kaya yung pag bumaba ang tubig, doon galing ang baha, doon sa dagat ilog na yun. Meron na tayong plano para maglagay ng dam sa taas. Dito sa Mananga dito is a 70 meter dam. At ito ay ilalagay na namin, nasa NEP na para sa budget for next year, for 2027. Naka-budget na, titiyakin natin na hindi magagalaw yung budget na yung pagdaan sa budget process. So, patuloy lang ang ginagawa natin para hindi na maulit yung napakalaking servisyo ng pagdaan ng bagyo, ng tino, at saka yung pagdaan ng baha dito at ang daming kasira. So, patuloy lang, and we will continue to come, we will continue to build, we will continue to repair, and may plano tayo para sa next year para doon na natin nakarangin sa taas yung tubig para hindi na natin masyadong problemahin dito sa baba. Okay? We're almost completed here already. Pero ang importante dito is the work does not stop. The work does not stop. So, meaning we still have to protect the river. We have to make sure wala na magtatayo ulit dito, and we have the commitment from Governor Pang and Mayor Samsam. And then, while we are rehabilitating, we have to already plan for the bigger projects, the Mananga Dam, and the other projects that we will do. So tuloy-tuloy na tayo. The work never stops. We just have to keep on pushing and pushing until we really come to a point na protektado na yung mga communities natin. Sa pagdating ng bagyo, sir, marami hindi mo maisip. Halos abot yan ang tubig. Kaya maraming mga bahay, halos 90% ang almost 90% yung nakuha. Yung government natin, sir, na hindi na dito bumigay ng tulong at naghahanap ng mga relocation. Dito portion, sir, wala na. Nobel na dito. Wala na makatira dito na. Para hindi na maulit ang mga problema. Yung baha. At tinignan natin, nakita natin na napakataas ng tubig at napakatagal bago yung umapaw na tubig, napakatagal bago nawala. Ginawa namin ng remedyo, inayos natin yung mga flood control structures dito at drainage na para doon pagka naipon ang tubig dito sa likod ng ating mga flood control structure, merong lalabasan ng tubig. Ito talaga yung no-build zone. Kaya ginawa natin ang parang together with the help of the local government pag-relocate.